3 taon na ang nakalipas mula sa isang gabing puno ng ligaya at pagkalimot para kay Ethan Velasco, ang batang CEO ng Velasco Industries. Isa ito sa mga alaala na hindi niya na nais balikan, isang gabi ng kasalanang hindi sinasadya, isang pangyayaring kanyang ibinaon sa nakaraan. Ngunit, nagbago ang lahat nang siya ay dumating. "Sir, ito po ang ating bagong sekretarya," anunsyo ng HR manager habang nakatayo sa harapan niya ang isang pamilyar na babae. Hindi lamang ang kanyang presensya ang nagpatigil sa mundo ni Ethan, kundi pati ang 3 munting anghel na kasama nito, 3 paslit na may mga mata na tila sa kanya. Muntik na niyang malaglag ang hawak na ballpen sa labis na pagkabigla. "Triplets?" tanong niya, halos malaglag sa kanyang kinauupuan nang makita ang mga bata. Ngumiti ang babae, isang ngiti na puno ng tapang at kaunting pighati. "Oo, sir, triplets. At ikaw ang ama nila." Sa edad na 28, si Ethan Velasco ay isa ng kilalang tao sa mundo ng negosyo. Siya ang CEO ng Velasco Industries, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Taglay ang talino at kakisigan, matangkad, matipuno, at may tindig na kayang humarap sa sinuman sa boardroom. Sa umaga, siya ang seryosong negosyante na nakasuot ng mamahaling suit, sakay ng kanyang itim na sports car, at may sekretaryang laging nakaalalay sa kanya. Sa gabi, siya ang Ethan Velasco na laman ng mga eksklusibong club, may kasamang mga kaibigang kasing yaman niya, at madalas na pinag-uusapan ng media dahil sa kanyang magarang pamumuhay. "Pre, next week nasa Hong Kong tayo. May yacht party si Winston. Sasama ka ba?" tanong ni James, ang matalik na kaibigan at business partner niya. Ngumisi si Ethan habang hawak ang isang basong whiskey sa kanilang paboritong private lounge. "Alam mo namang hindi ako tumatanggi sa ganyang imbitasyon," sagot niya na may ngiti. Napangisi si James. "Ganun pa rin. Dati kang babero, ngayon mas lumala," natatawang wika niya. Napailing si Ethan. "Buhay ko to, pre. Wala akong obligasyong intindihin kaya't magagawa ko ang lahat ng gusto ko," sambit niya, na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang boses. Pagka-uwi ni Ethan mula sa isang exclusive lounge, agad siyang pumasok sa kanyang malawak na penthouse. Mataas ang ceiling, malalaking bintanang nagbibigay ng tanawin ng buong syudad, at mamahaling furniture na kahit hindi niya gaanong pinapansin, alam niyang milyon ang halaga. Isa ito sa mga pribilehiyo ng pagiging isang Velasco, lahat ng kanyang nais ay kanyang nakukuha. Matapos habarin ang kanyang coat at comfortable na nakaupo sa malambot na sofa, biglang nagring ang kanyang cellphone. Napapikit siya ng mariin bago sumagot. "Mom, medyo late na," bungad niya habang dinadampot ang baso ng whiskey na inihanda ng kanyang butler. "Oo nga, Ethan, pero matagal na kitang hindi nakikita. Tuwing tumatawag ako, puro busy," ang sagot mo, sagot ng kanyang ina, si Madam Margaret Velasco, ang matriarch ng kanilang pamilya. Napangiti siya ng bahagya, hindi na bago sa kanya ang ganitong usapan. "Ma'am, alam mo naman ang schedule ko. Hindi biro ang mag-manage ng isang kumpanya," sagot ni Ethan, na may bakas ng pagkairita sa kanyang boses. "Alam ko, pero hindi rin biro ang pagiging nanay na sabik ng magkaapo," madiing sagot ng kanyang ina. Napapikit si Ethan at marahang napailing. "Not this again, ma'am," malamig ang tugon niya. "Oo, ito na naman, Ethan. Anak, 28 ka na. Hindi ka na ba mabata? Lahat ng kaibigan mo ay engaged na o may pamilya na. Ikaw, wala man lang matinong girlfriend." Tumawa si Ethan sa sinabi ng kanyang ina. "Matino, ma'am, alam mo namang hindi ako interesado sa mga relasyon. Enjoying my life lang ako," sagot niya, na napabuntong hininga pa. "Ano bang ini-enjoy mo? Ang paggastos ng milyon sa mamahaling kotse, mga walang saysay na babae, at pagpunta sa kung saan-saan party," may diin na tanong ni Madam Margaret. "Ma'am, please, alam ko ang ginagawa ko. Hindi pa ako handa." "Hindi ka handa o talagang hindi mo lang gusto ang responsibilidad," pambabara ni Madam Margaret. Hindi siya agad nakasagot. "Adrian," muling nagsalita ang ina, ngunit mas malumanay, "mahal kita, ngunit isang araw mauubos ang kasiyahan na hinahanap mo. Maday gising ka na lang na ikaw na lang ang nag-iisa," wika ni Madam Margaret na para bang may nais ipahiwatig sa anak. Natahimik si Ethan. "Umalis ka sa kondo mo bukas at pumunta ka ng bahay. Maghahanda ako ng hapunan," muling wika ng ginang. "Ma, I have," hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin,
Muli na namang nagsalita ang kanyang ina. Walang I have. Wala ka ng choice. Bukas ng gabi, Ethan, mariing sambit ni Madam Margaret. Napailing siya at napangiti ng bahagya. Oo, ma'am, mahinang tugon ni Ethan. Pagkababa ng telepono, sumandal siya sa sofa at tinitigan ang basong may natitirang alak. Mag-asawa, pamilya, hindi niya nakikita ang sarili sa ganoong sitwasyon. Kinabukasan, kahit labag sa kanyang kalooban, dumiretso siya sa malaking bahay ng mga Velasco matapos ng trabaho. Isang klasikong mansyon na may malawak na hardin at eleganteng disenyo ang bahay na kanyang kinalakhan. Pagpasok niya sa loob, bumungad agad sa kanya ang kanyang ina na nakangiti habang nakatayo sa tabi ng dining table. Ikaw na lang ang hinihintay namin, Iho, wika ni Madam Margaret habang nakaupo naman ang kanyang ama, si Don William Velasco, at ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga si Ethan at umupo sa kanyang pwesto. Sa totoo lang, hindi naman siya galit sa kanyang ina, pero alam na niyang may mangyayaring mahabang usapan pagkatapos ng hapunang iyon. Habang kumakain sila, normal lang ang usapan, negosyo, balita, at ilang bagay tungkol sa pamilya. Pero pagkatapos ng hapunan, nagbago ang ihip ng hangin. So, Ethan, panimula ni Madam Margaret habang inaayos ang kutsara sa harapan niya, kailan mo ako bibigyan ng apo? Napailing si Ethan at uminom ng tubig. Ma'am, hindi pa ba tayo tapos dyan? Kunot noong tanong ng binata. Hindi pa, dahil tatanda na akong wala pang apo mula sa iyo. Ikaw ang panganay, Ethan. Ikaw ang dapat maunang bumuo ng pamilya, naiinis na wika ni Madam Margaret. Ma'am, ilang beses ko bang sasabihin, hindi pa ako handa. Hindi ako katulad ng ibang tao na basta na lamang magpapakasal dahil sa pressure mula sa pamilya, mariing wika ni Ethan. Hindi ito tungkol sa pressure, Ethan. Tungkol ito sa responsibilidad, matigas na sagot ni Madam Margaret. Alam mo bang sa edad mong yan, dapat iniisip mo na kung paano ka magpapamilya. Hindi pwedeng trabaho lang ang inaatupag mo. Trabaho ko ang nagpapakain sa akin, Mommy. At saka, bakit parang minamadali mo ako? Hindi naman po ako ang huling lalaki sa mundo, balabag na sagot niya. Nagkibit balikat si Madam Margaret. Hindi kita minamadali, pero gusto kong makita kang may asawa at anak bago man ako lumisan sa mundong ito, wika niya, at sa puntong iyon, mahinahon na ang ginang. Natawa si Ethan. Ma'am, ang drama niyo naman po. Ang tagal-tagal niyo pa ho. Kaya huwag niyo pong sabihin yan. Huwag mo akong gawing biro, Ethan, seryosong sabi ni Madam Margaret. Mahal kita, anak, kaya nais kong may mag-aalaga sa iyo balang araw. Hindi naman kami ng iyong ama ay nandito habang buhay. Doon napatigil si Ethan. Nagpatuloy ang kanyang ina, lahat ng bagay sa buhay, Ethan, may hangganan. Hindi ka palaging bata, hindi palaging magiging sapat ang yaman at kasikatan mo. Darating ang panahon na maghahanap ka ng totoong kasama sa buhay, pero baka huli na ang lahat. Tumayo si Ethan at napapailing. Mommy, ayoko na pong pagtalunan pa. Hindi ako magpapakasal dahil lang sa gusto nyo. Hindi namin sinasabi na magpakasal ka kung kanino lang, Ethan, sabat ni Don William, ang kanyang ama. Ngunit nais naming makita kang may direksyon ng iyong personal na buhay, hindi lang puro negosyo at luho. Napatingin siya sa kanyang ama, at pagkatapos ay bumaling ulit sa kanyang ina. Tignan natin, ma'am, tanging sagot niya. Ngunit sa ngayon, masaya ako sa buhay ko. Nagkatinginan sina Madam Margaret at Don William, halatang hindi kumbinsido. Pero bago pa humaba ang diskusyon, kinuha na ni Ethan ang kanyang coat. Salamat po sa hapunan, sabi niya bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang palabas siya, may bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa mga sinabi ng kanyang ina o dahil sa pakiramdam na baka tama nga ito. Samantala, sa isang maliit ngunit maayos na apartment sa Maynila, nakaupo si Sofia Ramirez sa harap ng kanyang lumang laptop, tinatapos ang isang job application. Mula pagkabata, natutunan na niyang umasa sa sarili. Wala siyang pamilyang matatakbuhan, walang magulang na nagbibigay ng suporta. Lumaki siya sa isang bahay ampunan at natutong lumaban para sa kanyang sariling pangarap. Matapos lumabas sa bahay ampunan noong siya'y edad 18, nagtrabaho siya bilang part-time waitress habang nag-aaral ng secretarial course sa isang state university. Hindi madali ang buhay, ngunit hindi siya sumuko. Ngayon,
Sa edad na 25, patuloy pa rin siyang nagsusumikap. Sofia, kumain ka na ba? Sigaw ng kapitbahay niyang si Aling Grace mula sa kabilang pinto. Ngumiti siya at sumagot, Opo, Aling Grace. Kakatapos ko lang po. Si Aling Grace na yata ang pinakamalapit niyang kamag-anak, kahit hindi naman talaga sila magkadugo. Siya ang nagpakain sa kanya noong unang lumipat siya sa apartment, noong panahong wala pa siyang masyadong kita. Kinabukasan, maagang gumising si Sofia para sa kanyang interview bilang sekretarya sa Velasco Industries. Maayos ang kanyang kasuotan, isang puting blouse at itim na slacks. Kabado man, umaasa siyang ito na ang pagkakataon niyang magkaroon ng mas magandang trabaho. Sa loob ng opisina, nakaupo si Sofia sa harap ng HR manager. Matapos ang ilang tanong tungkol sa kanyang background at karanasan, ngumiti ang HR manager. Miss Ramirez, mukhang ikaw ang hinahanap namin. Ikaw ay tinanggap, masaya nitong anunsyo. Halos hindi makapaniwala si Sofia. Totoo po ba? Tumango ang HR manager. Oo, simula bukas, ikaw na ang bagong sekretarya ng CEO. Maghanda ka. Medyo demanding ang boss natin, tugon ng HR manager na may matamis na ngiti. Napangiti si Sofia at sa kanyang isipan ay nagpasalamat na, sa wakas, mayroon na siyang magandang trabaho. Ngunit hindi niya alam na sa kanyang unang araw pa lang, magbabago ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, handa na para sa kanyang unang araw bilang sekretarya. Ngunit hindi pa siya nag-iinit sa kanyang upuan, agad siyang tinawag sa loob ng opisina ng CEO. Nakaharap niya si Ethan Velasco, ang binatang CEO na kinatatakutan ng karamihan sa mga empleyado. Siya ay matangkad, matipuno, at may presensyang nakakatakot para sa isang baguhang empleyado. Hindi kita pinili bilang sekretarya, malamig na wika ni Ethan habang nakatitig sa kanya. Nagulat si Sofia. Sir, nagtatakang tugon niya. Napabuntong hininga si Ethan at tumingin sa HR manager na nasa tabi nila. Hindi mo ba sinabihan na ako muna ang dapat mag-approve ng sekretarya ko? Malamig na tanong ni Ethan. Natigilan ng HR manager. Sir, pasensya na, pero nakita po naming qualified si Miss Ramirez. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ni Ethan. Hindi siya ang hinahanap ko, malamig na sagot ni Ethan bago bumaling kay Sofia. You're fired. Parang binagsakan ng langit at lupa si Sofia. Hindi siya makapagsalita. Kanina, ang saya-saya niya dahil sa trabahong ito, ngunit ngayon, wala na agad. Nakanganga siyang nakatayo sa harap ni Ethan, ngunit hindi na siya nagawang lumaban. Sa huli, napayuko siya at tahimik na lumabas ng opisina. Nang makalabas ng building, hindi niya na napigilan ang bigat ng kanyang loob. Naupo siya sa isang bench malapit sa kalsada, tulala. Paano na to? Mahina niyang bulong sa sarili. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Napapikit siya, pilit nilalabanan ang kanyang luha. Ngunit sa gitna ng kanyang lungkot, napansin niya ang isang ginang na biglang natamba sa gilid ng kalsada. Yung babae, sigaw ng isang tao sa paligid. Agad na tumayo si Sofia at lumapit sa ginang. Nakita niyang nahimati ito. Mabilis niyang tinulungan, kasama ang mga tao sa paligid, upang isakay ang ginang sa isang taxi at dalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa ospital, inasikaso ng mga doktor ang ginang. Hindi nagtagal, nagmulat ito ng mata at bahagyang ngumiti kay Sofia. Ikaw ang tumulong sa akin, mahinang tanong ng ginang. Opo, sagot ni Sofia. Ayos lang po ba kayo? Tumango ang ginang at bahagyang umupo. Maraming salamat, Iya. Ano nga pala ang pangalan mo? Sofia po. Magalang na sagot niya. Ngumiti ang ginang. Ako si Margaret Velasco, pagpapakilala ng babae. Nagulat si Sofia. Velasco, hindi makapaniwala niyang turan. Tumango si Madam Margaret. Oo, ang pamilya namin ang may-ari ng Velasco Industries, nakangiting wika ng ginang. Muntik nang mabatiwan ni Sofia ang hawak niyang tubig. Ang babaeng tinulungan niya ay ang ina ng CEO na nagtanggal sa kanya sa trabaho. Pero hindi siya nagpahalata, ngumiti lang siya at tumango. Salamat talaga, Sofia, wika ni Madam Margaret. Mabuti at nasa paligid ka. Napakabait mong bata, malumanay na wika ng ginang. Ngumiti si Sofia, ngunit sa kanyang kalooban, naguguluhan siya kung dapat ba siyang matuwa o matakot sa koneksyon nito kay Ethan. Lumipas ang ilang araw,
Madalas nang magkita sina Sofia at Madam Margaret. Madalas siyang yayain nitong magkape at makipagkwentuhan. Hindi nagtagal, nalaman ni Madam Margaret ang sitwasyon ni Sofia, ang kanyang pangangailangan ng trabaho at pera. At dito na pumasok ang ideya ni Madam Margaret. Sofia, gusto mo bang kumita ng malaking halaga? Seryosong tanong ni Madam Margaret isang araw habang sila ay nagkakape. Nagulat si Sofia nang hinawakan ni Madam Margaret ang kanyang kamay. Tinuturing na kitang anak, Sofia, at nais kitang matulungan. May nais akong ipakiusap sa'yo. Ano po iyon? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Huminga ng malalim si Madam Margaret bago nagbigay ng hindi inaasahang alok. Gusto kong akitin mo ang aking anak at magpabuntis sa kanya, wika ng ginang, na talagang ikinagulat ni Sofia. Napakurap si Sofia, iniisip kung tama ba ang kanyang narinig. Ano po? Tanong niya, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Muling tumingin si Madam Margaret kay Sofia, ang matriarch ng pamilya Velasco. May kasamang determinasyon ang tingin nito, seryoso at walang bahid ng biro. Ang sabi ko, gusto kong akitin mo ang aking anak. Gusto kong ikaw ang magbigay sa akin ng apo, diretsong sabi ng ginang. Napalunok si Sofia, hindi niya alam kung paano tutugon. Alam niyang mayaman si Madam Margaret, isang babaeng may mataas na impluwensya sa lipunan. Pero para hingin ito sa kanya, para utusan siyang akitin si Ethan Velasco, ang CEO ng Velasco Industries. Hindi niya maunawaan kung ano ang dahilan. Bakit po ako? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Ngumiti si Madam Margaret, dahil ikaw ang perpekto para sa aking plano, simple, maganda, at hindi ka nanggaling sa isang pamilyang may sariling interes. Wala kang koneksyon sa iba pang mayayamang pamilya na maaaring sumire sa legacy ng aking anak. Ang gusto ko lang ay isang apo, isang tagapagmana, paliwanag ni Madam Margaret. Nanginginig ang kamay ni Sofia. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Hindi niya kailanman naisip na gagamitin ang sarili para sa ganitong bagay. Sobrang nagulat siya at hindi niya inaasahan na aalukin siya ng ganitong bagay ni Madam Margaret. Alam kong mahirap paniwalaan, dagdag pa ni Madam Margaret, pero hindi ako mag-aaksaya ng oras sa'yo kung hindi ako sigurado. Nag-alinlangan si Sofia. Alam niyang hindi ito tama. Hindi niya kailanman pinangarap ang ganitong klase ng buhay. Ano pong makukuha ko kung sakali pong pumayag ako? Tanong niya ng mahina. Naglabas si Madam Margaret ng isang sobra at inilapag iyon sa mesa sa kanilang pagitan. 1,000,000 piso bilang paunang bayad. At kung maisakatuparan mo ang aking plano, may karagdagan pang 10,000,000. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. 10,000,000. Isang halagang hindi ko kailanman inisip na mahahawakan ko sa buong buhay ko. Sigurado po ba kayo na ganyan kalaki ang ibabayad ninyo para lamang magkaroon ng apo? Nagtataka at nag-aalinlangan na tanong ni Sofia. Ngumiti si Madam Margaret. Para sa akin, walang halaga ang pera kung kapalit nito ay isang Velasco na tagapagmana. Nag-isip si Sofia. Alam niyang mali iyon, pero nangangailangan siya ng pera. Mahirap ang kanyang buhay. Kahit anong pagsusumikap niya, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para matustusan ang sarili. Isa itong pagkakataon na maaaring magbago sa kanyang kapalaran. Kapag nagbago po ang isip ko pagkatapos ng lahat ng ito, ano po ang mangyayari? Tanong niya. Nagtaas ng kilay si Madam Margaret. Hindi mo gugustuhing umatras, iya. Kapag tinanggap mo ang paunang bayad, wala nang urungan, tugon ng ginang. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan nila. Sa loob-loob ni Sofia, kinakalaban ang kanyang konsensya at ang kanyang sitwasyon. Pero sa dulo ng lahat, isa lang ang malinaw, ito ang kanyang pagkakataon upang makaahon sa hirap. Huminga siya ng malalim. Sige po, tatanggapin ko ang alok ninyo, wika ni Sofia. Kinabukasan, nagsimula si Sofia sa kanyang misyon. Sa tulong ni Madam Margaret, naipasok siya bilang sekretarya ni Ethan Velasco. Ngunit sa unang araw pa lamang niya, agad niyang napansin ang isang bagay, hindi interesado si Ethan sa kanya. Tuwing susubukan niyang makipag-usap ng matagal, palaging may dahilan ang binata upang tapusin agad ang usapan. Hindi siya nito pinapansin ng higit sa kinakailangan. Naging mas mahirap ang kanyang trabaho kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit anong gawin niyang pagpapaganda, pagsusuot ng masikip na blusa, o kahit pagpapakita ng lamang, hindi man lang siya binigyan ni Ethan ng kahit isang tingin na may interes.
Lagi lamang itong abala sa trabaho. Sa loob ng 2 buwan, walang nangyari sa kanilang plano. Laging abala si Ethan, walang oras sa ibang bagay kundi negosyo. Dahil dito, napansin ni Madam Margaret ang problema. Iba ang approach mo sa kanya. Aniya nang minsang kausapin niya si Sofia. Si Ethan ay hindi madaling mahulog sa pangkaraniwang pambabola. Kailangang tiyakin nating may tamang. Dumating ang pagkakataong iyon sa isang malaking corporate event, ang annual gala ng Velasco Industries. Sa gabing iyon, nakasuot si Sofia ng isang eleganteng pulang gown na pinili mismo ni Madam Margaret para sa kanya. Ginawa ng ginang ang lahat upang maging perpekto ang sitwasyon. Siguraduhin mong may mangyayari sa inyong dalawa ngayong gabi, madiing bilin ni Madam Margaret bago siya pumasok sa ballroom. Sa gala, sinigurado ni Madam Margaret na makakasama ni Edan si Sofia sa isang pribadong VIP lounge. Habang nahihilo at may halong alak sa kanyang sistema, hindi na malaya ni Edan na napalapit siya kay Sofia. Hindi niya rin alam kung paano, pero natagpuan na lang niya ang sarili na hinahalikan ito. Sa gabing iyon, nagtagumpay si Madam Margaret. Makalipas ang 1 buwan, hindi alam ni Sofia kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Hawak niya ang PT na may 2 linya, buntis siya. Hawak pa rin ni Sofia ang pregnancy test habang nanginginig ang kanyang kamay. 2 linya. Ibig sabihin, buntis siya. Dapat masaya siya. Dapat matuwa siya dahil ito naman ang plano. Di ba? Pero bakit parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib? Hindi niya kayang ibigay ang anak niya. Hindi ito isang bagay na madali niyang matanggap. Oo, pumayag siya sa kasunduan. Pero ngayong nasa sinapupunan niya na ang buhay na iyon, hindi niya kayang ituring ito na parang isang kasunduan lamang. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Kinabukasan, nagkita sila ni Madam Margaret sa isang pribadong lugar, isang mamahaling restoran kung saan walang ibang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. May nangyari na sa inyo ni Edan, hindi ba? Panimula ni Madam Margaret habang hinihigop ang kanyang mamahaling kape. Pero wala pa rin akong balita mula sa'yo, wika ni Madam Margaret. Tumingin si Sofia sa ginang. Alam niyang hinihintay nitong marinig ang inaasam na sagot, pero hindi niya ito kayang ibigay. Huminga siya ng malalim, tsaka mahinang nagsalita. Pasensya na po, Madam Margaret, pero mukhang hindi po talaga ako makakabuo ng anak, wika ni Sofia. Napataas ang kilay ni Madam Margaret. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Sofia sa paligid. May sakit po ako sa mattress. Mahina po ito. Hindi po ako magbubuntis. Noong nagpatingin ako, sinabi na po ng doktor na baka hindi na po ako magkakaanak, pagsisinungaling ni Sofia. Saglit na natahimik si Madam Margaret. Tinitigan siya nito, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Kailan mo to nalaman? Malamig na tanong ng ginang. Matagal na po, pero iniisip ko na baka may pag-asa pa kaya pumayag po ako. Pero sa tingin ko ngayon, wala na po talaga. Nagtagal pa ang katahimikan bago tumango si Madam Margaret. Kung ganyan ang sitwasyon, wala na tayong magagawa pa, dismayadong wika ni Madam Margaret. Hindi niya iyon inaasahan. Akala niya magagalit ang ginang, pero sa halip, tila tinanggap nito ang kanyang sagot. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sana po hindi po kayo nabigo sa akin, nakayuko niyang sambit. Hindi na nagtanong pa si Madam Margaret. Sa halip, tumayo ito at inayos ang kanyang coat at binigyan siya ng isang matalim ngunit mahinahong tingin. Gamitin mo na lang ang perang binigay ko sa iyo para sa sarili mo. Ayoko ng drama. Huwag mo nang balaking bumalik sa anak ko. Hindi na rin kita guguluhin pa, malamig na tugon ng ginang. At sa huling pagkakataon, tinalikuran siya ni Madam Margaret. Gamit ang perang ibinigay sa kanya, umalis si Sofia sa kanilang lugar. Lumipat siya sa isang malayong bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nagsimula siya ng bagong buhay. Ngunit hindi naging madali ang lahat, lalo na nang dumaan ang mga buwan at unti-unting lumalaki ang tiyan niya. Noong una, iniisip niyang kakayanin niya itong mag-isa. Pero nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, doon niya napagtanto kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. 3. Hindi lang 1, hindi lang 2, 3 sanggol ang iniluwal niya. Triplets. Napahagulgol si Sofia nang unang marinig ang kanilang iyak. Hindi niya ito inaasahan. Paano niya bubuhayin ang 3 sanggol? Wala siyang stable na trabaho. Ubos na rin ang perang natira sa kanya. Lalo lang siyang nalugmok sa hirap.
Pero sa kabila ng lahat, habang pinagmamasdan niya ang maliliit niyang mga anak, naramdaman niya ang isang bagay na mas matimbang sa takot, ang pagmamahal niya sa kanila. At alam niyang gagawin niya ang lahat para sa kanila, kahit gaano kahirap ang buhay. Hindi naging madali ang buhay ni Sofia matapos niyang isilang ang kanyang 3 anak. Wala siyang katuwang. Wala siyang matatakbuhan kapag mahirap ang sitwasyon. Pero kahit anong hirap, hindi siya sumuko. Sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na bayan, pinalaki ni Sofia ang kanyang triplets, sina Andre, Aiden, at Amelia. Sa kabila ng pagod, kakulangan ng pera, at mga gabing walang tulog, hindi niya hinayaang maramdaman ng kanyang mga anak ang bigat ng kanilang sitwasyon. "Mommy, bakit wala po kaming daddy?" tanong ni Andre. Napatingin si Sofia kay Andre na noon ay 3 taong gulang pa lamang. Kasalukuyan siyang naglalaba sa likod ng kanilang apartment habang ang 3 ay naglalaro sa tabi niya. Napalunok siya. Alam niyang darating ang tanong na ito, pero hindi niya alam kung paano sasagutin. "Hindi ba pwedeng bumili na lang po tayo ng daddy?" Singit naman ni Amelia habang naglalaro ng kanyang manika. Napangiti si Sofia sa sinabi ng anak. "Hindi ganun kadali yun, anak. Kasi yung ibang bata, may daddy po sila," dagdag ni Aiden na seryoso ang mukha. "Tapos tayo, wala," wika pa ng bata. Huminga ng malalim si Sofia at lumapit sa 3. Umupo siya sa harap nila at hinaplos ang buhok ni Amelia. "Alam nyo, hindi porket wala kayong daddy, kulang na kayo," mahinahon niyang paliwanag. "Mahal ko kayo, at gagawin ko ang lahat para mapalaki kayo ng maayos," dagdag pa ni Sofia. "Totoo po yan, Mommy?" tanong ni Andre na tila nagdadalawang isip. "Oo, totoo yan, mga anak," pinilit niyang ipakita sa mukha niya na sigurado ang kanyang sinasabi. "Hindi naman ibig sabihin na kumpleto ang pamilya ng iba, mas masaya na sila kaysa sa atin," wika pa ni Sofia. Tahimik na nag-isip ang 3, pero hindi na nila masyadong pinilit si Sofia na sagutin ang tanong tungkol sa kanilang ama. Habang lumalaki ang triplets, mas lalo nilang napapansin ang kakulangan ng isang ama sa kanilang buhay. Kapag may school activities, nakikita nila ang ibang bata na may kasamang tatay. Kapag may Father's Day celebration, lagi silang naiiba dahil wala silang maipapakilalang ama. "Mommy, may daddy po ba talaga kami?" minsang tanong ni Aiden isang gabi habang pinapatulog niya ang mga bata. Napahinto si Sofia. "Meron," sagot niya, hindi nagsisinungaling pero hindi rin nagbibigay ng buong paliwanag. "Nasaan po siya?" tanong ni Andre. "Hindi na natin siya kasama," pilit pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. "Babalik pa po ba siya?" muling tanong ng bata. Napatingin si Sofia sa kisame, pinipigilan ng pagluha. "Hindi na, anak," mahina niyang tugon. Tahimik lang ang 3 matapos marinig ang sagot niya. At sa unang pagkakataon, naisip ni Sofia na baka hindi sapat ang pagmamahal niya para punan ng puwang sa puso ng kanyang mga anak. Samantala, sa kabilang banda, matapos ang gabing iyon, hindi na naalis sa isip ni Adan si Sofia. Kahit anong gawin niya, palaging bumabalik sa alaala niya ang mga sandaling sila ay magkasama. Pero ang mas lalong gamulo sa isip niya ay kung paano bigla na lamang naglaho ang babae, walang paabi, walang bakas na iniwan. Noong una, iniisip niyang baka may dahilan si Sofia. Baka nagdesisyon lang itong lumayo. Pero habang tumatagal, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit. May ginawa ba siyang mali? May nasabi ba siyang hindi maganda? Nagpatuloy siya sa buhay, pinilit na ibalik ang dating sigla. Bumalik siya sa trabaho, sa mga nakasanayang routine. Pero may kulang. Pilit niyang kinausap ang ina niyang si Madam Margaret para alamin kung may alam ito tungkol kay Sofia, dahil alam niyang ang ina ang nagpasok sa kumpanya. Pero ang sagot lang nito ay isang simpleng, baka mas pinili niyang lumayo at magsimula. Ilang buwan ang lumipas, at kahit papaano, unti-unti na siyang natutong kalimutan si Sofia. Bumalik siya sa pagiging abala, nagpunta sa mga business meetings, at muling sinubukang lumabas kasama ang ibang babae. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya magawang maramdaman ang parehong koneksyon na naramdaman niya kay Sofia kahit isang gabi niya lamang itong nakasama. Minsan, sa kalagitnaan ng isang masayang gabi kasama ang mga kaibigan, nahuli niya ang sarili niyang tumitingin sa malayo, iniisip kung nasaan na kaya si Sofia. Kung okay ba siya, kung naaalala rin ba siya nito. Pero agad niyang ipinikit ang mga mata at pinilit ang sarili na bumalik sa kasalukuyan. Wala na siya, bulong niya sa sarili.
Panahon na para kalimutan siya. Bakit ba hindi ko siya makalimutan? Tanong niya sa sarili. At iyon na nga ang ginawa niya. Kahit papaano, iyon ang pilit niyang ginagawa. Samantala, sa loob ng ospital, hindi mapakali si Sofia habang tinitingnan ng anak niyang may sakit. 2 araw na itong may lagnat at hirap na huminga, kaya wala siyang nagawa kundi dalhin ito sa pinakamalapit na malaking ospital, na hindi niya inaasahan ay nasa dating lugar kung saan siya umalis 3 taon na ang nakalipas. Dahil wala siyang masyadong ipon, tinipid niya ang lahat ng gastusin. Isang araw, habang bumibili siya ng gamot sa Batika malapit sa ospital, hindi niya napansin na isa sa mga anak niya ang umalis sa kanyang tabi at tumakbo. Napalingon siya nang marinig ang boses ng anak. "Wow, ang tangkad mo po, Tito," masayang sabi ng bata habang nakatingala sa isang lalaki. Nang makita ni Sofia kung sino ang kausap ng anak niya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Saydan iyon. Hindi niya alam kung anong gagawin, nakatayo lang siya sa malayo, pinagmamasdan ang dalawa. Hindi niya moari kung anong nararamdaman niya, takot ba o guilt. Samantala, nagulat naman Saydan nang biglang lumapit ang isang batang lalaki sa kanya. Napansin niyang maamo ang mukha nito, matangos ang ilong, at may kung anong pamilyar sa itsura nito. "Oh, ikaw, nasaan ang nanay mo?" tanong ni Edan, nakangiti habang tinutulungan ang bata na ayusin ang suot nitong maliit na jacket. "Bibili lang siya ng gamot po para sa kakambal ko," sagot ng bata habang nilalaro ang zipper ng jacket. "Tito, ang tangkad niyo po. Ang gwapo niyo rin po, parang yung kakambal ko." Napangiti Saydan sa inosenteng sinabi ng bata. "Ganun ba? Ano bang pangalan mo?" tanong ni Edan. Bago pa makasagot ang bata, biglang lumapit si Sofia. Napansin niyang halos mapansin na ni Edan ang pagkakahawig ng bata sa kanya. Kaya naman mabilis siyang nagdesisyon, dumaan muna siya sa isang stall ng tindahan, kinuha ang disposable mask, binayaran ito ng mabilisan, at agad na isinuot bago lumapit kay Ethan. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya at bahagyang tumagilid para hindi siya gaanong makita ni Edan. "Pasensya na po, makulit lang talaga ang anak ko," mahina niyang sabi, pilit na binabago ang kanyang boses. Nagkatinginan sila ni Edan. Hindi niya alam kung makikilala siya nito, pero may saglit na pagkalito sa mukha ng lalaki. Walang problema," sagot ni Edan na nakatingin pa rin sa kanya. Ang kulit nga niya, pero mabait na bata, wika nito at hindi mawala ang ngiti sa labi. Hindi na siya sumagot at mabilis na hinayla ang anak palayo rito. Habang naglalakad sila pabalik sa ospital, ramdam ni Sofia ang kaba sa kanyang dibdib. "Mama, ang bait po ni Tito. Parang ang sarap niyang maging daddy," nakangiting wika ng bata. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak niya. "Huwag ka nang makipag-usap sa ibang tao, anak. Tara na," mahinang sabi ni Sofia habang naglalakad sila palayo. Hindi niya napansin ang panandaliang pagkunot ng noo ni Edan habang nakatingin sa kanilang papalayong likuran. Pakiramdam niya ay may kakaiba. Doon nagsimulang magtaka Saydan kung bakit pamilyar ang bata, at lalo na kung bakit pamilyar ang boses ng ina nito. Pagbalik ni Sofia sa ospital, agad niyang niyakap ang anak niyang may sakit. Hindi siya mapakali, hindi lang dahil sa tagpong naganap kanina kasama Saydan, kundi dahil sa lumalalang kalagayan ng anak niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. "Miss Sofia, kailangan na nating pag-usapan ang kondisyon ng anak ninyo," sabi ng doktor. Tumayo siya at lumapit. "Ano po bang nangyayari, Dok?" tanong niyang kinakabahan. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. "Malubha ang sakit ng anak mo. Kailangan niya ng blood transfusion sa lalong madaling panahon. Ang problema, rare ang blood type niya," wika ng doktor. Ano pong ibig sabihin noon? Napakapit si Sofia sa gilid ng upuan habang pinakikinggan ang sinasabi ng doktor. "Hindi tugma ang dugo mo sa kanya. Kailangan natin ng donor na may parehong blood type niya, at mas mabuti kung isang kadugo rin para mas mabilis at mas ligtas ang proseso," paliwanag ng doktor. Nanlamig si Sofia. Hindi niya ito inaasahan. Mula nang ipanganak niya ang mga anak niya, hindi naman sila nagkaroon ng malalang sakit, kaya hindi niya naisip ang ipasuri ang kanilang blood type. "Pwede po ba akong maghanap ng donor?" tanong niya, kahit alam niya na kung sino ang posibleng sagot sa problema. "Oo naman, pero kailangan natin itong mabilisang gawin. Bawat oras na lumilipas ay mahalaga," tugon ng doktor. Tahimik na tumango si Sofia.
Nang lumabas ang doktor, napaupo siya at ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng ginawa niyang desisyon noon, ang paglayo, ang hindi pagsasabi ng totoo, at ang pagtatago sa ama ng kanyang mga anak. Pero ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang hanapin si Aidan at sabihin ang katotohanan. Sa loob ng ospital, matapos ang matagal na usapan, napagdesisyonan ng doktor na pansamantalang palabasin ang anak ni Sofia habang naghahanap sila ng angkop na donor. Pansamantalang gaman ang loob niya, pero alam niyang hindi siya dapat makampante. Kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng higa ng anak niyang si Amelia, ang pinakamasayahin pero pinakamahina sa triplets, nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang harapin si Aidan. Nakapasok si Sofia sa kumpanya ni Aidan bilang sekretarya, hindi dahil sa pangangailangang magkatrabaho, kundi dahil ito ang pinakamabilis niyang paraan para makakita at makausap si Aidan. Kasama niya ang triplets ng araw na iyon dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan sa kanila. Sa loob ng opisina, nakangiti ang HR manager habang ipinakikilala siya sa bagong boss niya. "Sir, ito po ang bago nating sekretarya," wika ng HR manager. Dahan-daang humakbang papasok si Sofia. Kung gaano niya inihanda ang sarili, hindi niya maiwasang kabahan. Sa harapan niya, unti-unting nakita niya ang mukha ni Aidan. Hindi lang ang presensya niya ang nagpatigil sa mundo ng lalaki, kundi ang tatlong munting anghel na kanyang kasakasama, tatlong paslit na may mga matang tulad ng sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Aidan. Muntik nang mahulog sa kamay niya ang ballpen na hawak. Triplets, halos malaglag siya sa kinauupuan nang makita ang mga bata. Napangiti ang triplets, pero ang isa sa kanila, si Aidan, mukhang nag-aalangan. Samantalang si Amelia at Andre, walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Ngumiti si Sofia, ngiti ng tapang na may halong pait. "Oo, sir, triplets. At ikaw ang ama nila," walang pakundangang wika ni Sofia. Sa narinig, walang salitang lumabas sa bibig ni Aidan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Tito," napasigaw bigla si Andre, ang pinakabibo sa magkakapatid, sabay turo niya kay Ethan. "Ikaw po yung tito na nakausap ko sa Batika, di ba po ba?" Masiglang wika ng bata. Doon na siya napatingin kay Sofia, hindi makapaniwala. "Nagkita na tayo," kunot noong tanong ni Aidan. Nagkatinginan lang sina Sofia at Aidan, pero bago pa siya makasagot, sumingit si Aidan, ang pinakatahimik sa tatlo. "Mommy, siya po ba yung daddy namin?" tanong ni Aidan. Napapikit si Sofia. Ito ang iniiwasan niyang marinig mula sa mga anak niya, pero dumating na rin ang sandali. Tumango siya ng marahan. "Oo, anak, siya ang daddy ninyo," mahinang tugon ni Sofia. Hindi alam ni Aidan kung ano ang mararamdaman niya. Napahawak siya sa sentido, pilit inuunawa ang sitwasyon. "Sofia." Tinawag niya ang pangalan ng babae, mababa ang tono ng boses. "Kailangan nating mag-usap, ngayon," wika ni Aidan sa seryosong boses. "Alam ko," sagot ni Sofia. Tumingin siya sa triplets. "Mga anak, maghintay muna kayo sa labas, ha? May pag-uusapan lang kami ng papa ninyo. Huwag kayong aalis," wika ni Sofia. Nagkatinginan ang tatlo bago tumango at lumabas. Habang nag-aalangan si Aidan, sa isip niya gusto niyang makilala ang tatlo, pero alam niyang may mas mahalagang dapat pag-usapan sa ngayon. Pagkasarado ng pinto, hindi na siya nakapagtimpi. "Bakit mo itinago sa akin to, Sofia?" tanong ni Aidan. Napayuko si Sofia. "Wala akong choice, Ethan. Hindi ko kayang ibigay sila sa mama mo, at hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag noon. Kaya lumayo na lang ako. At kailan mo balak sabihin sa akin? Kung hindi pa tayo nagkita ngayon, aakuin mo na lang mag-isa ang pagpapalaki sa kanila." Napakurap si Sofia, pigil ang emosyon. "Kaya nga ako nandito," nakayukong wika ni Sofia habang ang kanyang mga luha ay nanggigilid na. Napatingin si Aidan. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Sofia, tsaka naglakas loob na sabihin ang dahilan. "Si Amelia, may sakit siya, Ethan. Kailangan niya ng blood transfusion, at hindi tugma ang dugo ko sa kanya." Napatigil si Aidan. "Ano?" gulantang na tanong niya. "Rare ang blood type niya. Ikaw lang ang natitirang posibleng donor niya." Walang ibang marinig sa loob ng opisina kundi ang tunog ng aircon at ang mabilis na pintig ng puso ni Aidan. "Kailangan ka niya, Ethan," diniretso na siya ni Sofia. "Kailangan ka ng anak natin.
Hindi na nag-alinlangan pa Saidan. Sa sandaling iyon, dama niya ang lukso ng dugo. Walang tanong-tanong, pumayag siyang mag-donate ng dugo para kay Amelia, ang anak niyang may sakit. Mabilis ang naging proseso. Agad siyang isinailalim sa screening, at nang makumpirmang tugma ang dugo niya kay Amelia, isinagawa na ang blood transfusion. Naging matagumpay ang lahat, at matapos ang ilang araw na gamutan, tuluyan nang bumuti ang kalagayan ni Amelia. Pero sa kabila ng kaginhawaan na naramdaman ni Sofia dahil ligtas na ang anak niya, alam niyang simula pa lang ito ng mas malaking pagbabago sa buhay nilang mag-iina. Isang linggo ang lumipas, at nagbago na ang lahat kina Sofia, Aiden, Andre, at Amelia. Ipinagpilitan ni Edan na lumipat sila sa mas maayos na bahay, isang malinis at ligtas na lugar kung saan mas magiging komportable ang mga bata. Ayaw sanang tanggapin ni Sofia ang alok, pero sa huli, pumayag na din siya. Hindi niya kayang ipagkait sa mga anak ang mas magandang buhay, lalo na ngayon at gusto rin ni Edan na gampanan ang pagiging ama sa kanila. Nang lumipat sila sa bagong tahanan, hindi maitago ng triplets ang tuwa nila. Wow! Ang laki ng bahay, bulalas ni Andre habang patakbong pumasok sa loob. May sarili na tayong kwarto, tanong naman ni Amelia, nanlaki ang mga mata habang nakatanaw sa loob ng bahay. Ang daming laruan, sabi ni Aiden, sabay yakap sa bagong stuffed toy na nakita niya sa isang sulok. Hindi maiwasan ni Sofia ang mapangiti. Matagal niyang pinagtiisan ang hirap para lang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak, kaya nakakagaan ng loob na makita silang masaya at walang inaalala. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasaya sa triplets ay ang presensya ni Edan sa kanilang buhay. Hindi lang sa material na bagay nagbago ang kanilang buhay, mas naging malapit ang triplets sa kanilang ama. Araw-araw, sinisigurado ni Edan na may oras siya para sa kanila. Kung dati ay nakatutok lang siya sa trabaho, ngayon ay may bago na siyang priority, ang pagiging ama. Daddy, laro po tayo, yaya ni Andre habang bitbit ang isang toy car. Gusto ko ng kwento bago matulog, singit naman ni Amelia, hawak ang isang makulay na storybook. Ako, gusto ko buhat-buhat ako, malambing na hiling ni Aiden habang nakataas ang kamay kay Ethan. Napatawa Saidan. Isa-isa lang, pero sige, pagbibigyan ko kayong lahat, matamis na wika ni Edan. At ganoon nga ang nangyari. Naglaro siya ng kotse kasama si Andre, nagbasa ng kwento kay Amelia bago matulog, at buhat-buhat si Aiden hanggang sa makatulog ito sa kanyang balikat. Unti-unting naramdaman ng triplets kung paano magkaroon ng isang ama, isang taong magtatanggol, magpapasaya, at magmamahal sa kanila. Samantalang si Sofia, tahimik lang na pinapanood ang lahat. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging takbo ng buhay nila, pero hindi niya maitatanggi na masaya siyang nakikita ang mga anak niyang puno ng sigla habang kasama Saidan. Alam niyang malaki na ang nagbago sa kanilang buhay, at sigurado siyang mas marami pang pagbabago ang darating. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malapit Saidan sa kanyang mga anak. Tuwing umaga, siya mismo ang gumigising sa kanila para ihatid sa school. Kapag wala siyang meeting sa hapon, sasanduan niya ang mga ito at isasama sa paborito nilang milk tea shop. Daddy, gusto ko po yung maraming pearls, sabi ni Amelia habang masayang nakapila. Ako din po, gusto ko po yung chocolate, singit ni Andre. Ako, kahit ano basta matamis, tili naman ni Aiden. Napailing Saidan at napangiti, mukhang panay matatamis ang gusto nyo ah. Baka magka-futhashay kayo, wika ni Edan at bahagyang natawa. Hindi po, promise, sabay-sabay na sagot ng tatlo. Hindi rin pinalampas ni Edan ang pagkakataon na makipag-bonding sa kanila tuwing weekend. Minsan, nagpipiknik sila sa park. May mga pagkakataon din na dinadala niya sila sa playground, kung saan siya mismo ang nagtutulak sa kanila sa swing o kaya'y nakikipaglaro sa slide. Isang beses, habang naglalaro ng habulan, biglang napatigil si Andre. Daddy, naaalala po kita, wika ni Andre. Nagtaka Saidan. Ha, anong ibig mong sabihin, anak? Ikaw yung tito sa batika, sagot ni Andre, sabay turo sa kanya. Napangiti Saidan. Tama ka, baby. Ako nga yun, nakangiting wika ni Edan. Sabi na nga ba eh. Dati pa naming gustong malaman kung sino ang daddy namin, wika ng mga bata. Napayuko si Sofia habang pinanunood ang mga anak niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mahiya. Pero isa lang ang kanyang sigurado, masaya ang triplet sa piling ng ama nila.
Ngunit hindi lang saya ang dumating sa buhay ni Sofia. Isang gabi, habang inaayos niya ang lamesa matapos ang hapunan, biglang may kumatok sa kanilang bahay. Nagdadalawang isip siyang buksan, pero nang sumilip siya sa bintana, bigla siyang nanlamig. Si Madam Margaret, mabilis niyang binuksan ang pinto at nagulat siya nang makita ang matandang babae na nakatitig sa kanya ng matalim. Totoo nga ang sabi sa akin, malamig ang boses ni Madam Margaret. May apo ako. Hindi na alam ni Sofia kung paano siya tatayo ng maayos. Nanghihina ang kanyang tuhod at nanginginig ang kanyang kamay. Madam, patawad po, wika ni Sofia at agad na napayuko. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Alam niyang niloko niya ito noon, sinabi niyang hindi siya maaaring magkaanak. Pero ang totoo, itinago niya ang triplets para hindi mawala sa kanya. Patawad, mariing sabi ni Madam Margaret. Ipinagdamot mo sa akin ang aking mga apo, Sofia. Matagal akong nangarap na magkaroon ng apo, pero pinili mong itago sila, galit na wika ng ginang. Bago pa makasagot si Sofia, isang malamig na boses ang biglang sumingit sa kanilang pag-uusap. Ano pong pinagsasasabi niyo, ma'am? Biglang tanong ni Edan. Napalingon silang dalawa. Saidan, nakatayo sa may hagdan. Seryoso ang mukha at matalim ang tingin sa kanila. Hindi makapagsalita si Sofia, hindi niya alam na narinig pala ni Edan ang lahat. Alam mong gusto mo lang ng apo, pero hindi mo ako inisip. Hindi mo inisip si Sofia. Hindi mo inisip kung anong naramdaman niya sa kasunduan niyong iyon, tanong ni Edan sa ginang. Nanatili lang nakatayo si Madam Margaret, pero bakas sa mukha niya ang gulat. Adrian, hindi mo naiintindihan. Hindi pa man natatapos ang sasabihin, nagsalita na Saidan. Alam mo kung anong hindi ko maintindihan. Pinutol ni Edan ang sasabihin ng kanyang ina. Kung bakit kailangan niyo pong makialam noon at bayaran si Sofia para lang magkaanak ako. Alam mo bang halos hindi ko matanggap ang ginawa mo? Alam niyo po bang mas iniisip ko pa rin siya kahit na nawala na siya sa buhay ko? Hindi mawala sa isipan ko ang gabi na nakasiping ko siya, at nakonsensya ako ng sobra, galit na sigaw ni Edan. Lalo pang nanigas ang katawan ni Sofia sa narinig niya. At kahit ganoon ang nangyari, hindi ko masisisi si Sofia. She was young, scared, and alone. Pero ikaw, ma'am, ikaw ang dapat makaalam ng tama at mali, galit na sabi ni Edan. Napayuko si Madam Margaret. Alam niyang wala siyang may dadahilan. Alam niyang mali siya. Samantalang si Sofia, hindi napigilan ang luha. Hindi niya alam na ganito ang magiging reaksyon ni Edan. Akala niya siya ang sisisihin nito, na magagalit ito sa kanya. Pero hindi, sa halip, ipinagtanggol pa siya. Sa gitna ng tensyon, biglang bumaba mula sa taas sina Aiden, Andre, at Amelia. Mommy, Daddy, bakit po kayo nag-aaway? Inosenteng tanong ni Aiden. Napatingin Saidan sa kanyang mga anak, tsaka bumantong hininga. Lumuhad siya sa harapan nila at marahang hinawakan ang maliliit nilang kamay. Wala, anak, mahina niyang sabi. Nag-uusap lang kami ng lola ninyo, mahinang wika ni Edan sa mga bata. Napatingin naman sina Andre at Amelia kay Madam Margaret, na tahimik lang at nakatitig sa kanila. Ilang beses nilang sinulyapan Saidan, pero muling tumingin kay Madam Margaret. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit si Amelia kay Madam Margaret at hinawakan ang kamay nito. Lola, inosenteng tawag niya. Napahinga ng malalim si Madam Margaret. Dama niya ang init ng maliit na kamay ng kanyang apo. Hindi niya alam kung paano, pero parang unti-unting nabasag ang pader sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi ang kasunduan, hindi ang kasinungalingan ni Sofia, at hindi ang galit ni Edan ang nasa isip niya, kundi ang tatlong munting anghel na nasa harapan niya. Tahimik si Madam Margaret habang pinagmamasdan ang tatlong batang nasa harapan niya. Pakiramdam niya, may kung anong bomara sa kanyang lalamunan. Hindi niya inakala na sa isang iglap, mababago ang pananaw niya sa buhay. Dahan-daang hinigpitan ni Amelia ang hawak sa kamay niya, na para bang hinihintay ang sagot niya. Hindi niya napigilan ang mapangiti, tsaka niya marahang hinaplos ang buhok ng bata at matamis na ngumiti. Oo, apo, ako ang lola ninyo, mahina ngunit matamis ang kanyang tinig. At mula ngayon, babawi ako sa inyo, nakangiting wika ni Madam Margaret. Nagkatinginan sina Aiden at Andre, sabay na napangiti ng husto. Yehey, may lola na kami, sabay nilang sigaw. Napangiti Saidan at marahang tinapak ang balikat ng kanyang ina.
Mabuti pa, Maria. Mag-ayos na tayo. Mas gusto kong mag-focus tayo sa bagong simula kaysa sa nakaraan, alang-alang sa mga anak ko, mahina ang wika ni Ethan. Tumingin si Madam Margaret kay Ethan at kay Sofia, saka siya tumango. Tama ka, anak, hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero kaya kong baguhin ang hinaharap natin. Mas makabubuti kung magsisimula ulit tayo, kasama ang mga bata. Simula noon, naging malaking parte na si Madam Margaret sa buhay ng triplets. Halos araw-araw siyang bumibisita sa bagong bahay na ibinigay ni Ethan kina Sofia at sa mga anak nila. Tuwing umaga, kapag nasa trabaho si Ethan, si Madam Margaret ang nagbabantay sa triplets. Minsan, siya pa mismo ang naghahatid at sumusundo sa mga bata sa school. Lola, ang sarap po ng luto ninyo, sabi ni Aiden habang sarap na sarap sa nilutong adobo ni Madam Margaret. Siyempre naman, dapat lang, para sa mga apo ko ito, natutuwang sagot ni Madam Margaret. Minsan naman, kapag weekend, nagbabonding silang lahat. May pagkakataon na nagsasama-sama silang manood ng sine o kaya pumupunta sa amusement park. Daddy, takot ka po ba sa Ferris wheel? Tukso ni Andre nang makita nilang parang kinakabahan si Ethan habang nakapila. Natawa si Madam Margaret. Mukhang oo nga, natatawang wika ni Madam Margaret, animoy nanunodyo sa kanyang anak. Ano? Hindi pagtanggi ni Ethan, pero kita sa mukha niya ang kaba. Nagkatinginan ng triplets at sabay-sabay na tumawa. Takot si Daddy, pang-aasar pa ng mga bata. Masaya lang si Sofia habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Parang panaginip ang lahat. Kung dati iniisip niyang kailangan niyang itago ang kanyang mga anak at lumayo, ngayon ay hindi niya na kailangang matakot. Isa sa pinakapaborito nilang gawin ay ang maglaro sa garden ni Madam Margaret. Madalas nilang kinukulit ang matanda habang nagdidilig ito ng halaman. Lola, pwede po ba kaming magtanim ng sarili naming halaman? Tanong ni Amelia. Siyempre naman. Ano bang gusto ninyo? Sagot ni Madam Margaret. Ako po, sunflower, sigaw ni Aiden. Ako naman po, apple tree, sabi ni Andre. Ako, gusto ko po ng roses, sabi ni Amelia. Natatawang napailing si Madam Margaret. Mukhang marami tayong itatanim, wika niya at labis ang sayang nararamdaman niya. Makalipas ang ilang buwan, mas naging matibay ang relasyon nilang lahat. Mas naging maalaga si Ethan bilang ama, at mas naging malapit si Madam Margaret sa kanyang mga apo. Isang gabi, habang nasa sala sila at nanunood ng pelikula, biglang yamakap si Aiden kay Ethan. Daddy, salamat po kasi kasama ka na po namin, sabi ng bata. Nagkatinginan sina Ethan at Sofia. Napangiti si Ethan at marahang niyakap ang anak. Dapat akong magpasalamat, anak, dahil dumating kayo sa buhay ko, matamis na tugon ni Ethan. Ngumiti rin si Sofia at napatingin kay Madam Margaret, na tahimik lang pero halatang masaya habang pinagmamasdan silang lahat. Sabi ko na nga ba, hindi pa huli ang lahat para sa pamilya natin, mahina ngunit matamis na sabi ni Madam Margaret. At sa gabing iyon, ramdam nilang lahat ang tunay na kahulugan ng isang pamilya, hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Masaya si Sofia habang pinagmamasdan ang mga anak niya. Dati iniisip niyang kakayanin niyang palakihin silang mag-isa, pero hindi niya inakala na darating ang araw na may buo silang pamilya. Ngayon ay kasama na nila si Ethan, pati na si Madam Margaret. Habang nag-aalmusal sila isang umaga, biglang nagsalita si Andre. Daddy, Mommy, kailan po kayo ikakasal? Inosenteng tanong nito habang ngumunguya ng tinapay. Halos mabulunan si Sofia sa iniinom niyang kape, habang si Ethan naman biglang natigilan. Nagkatinginan silang dalawa, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Oo nga, Ma'am, Mommy, sabat naman ni Amelia. Kapag kinasal na po kayo, magiging masaya na po ang family natin, masiglang dagdag ng bata. Tumawa si Madam Margaret at tumingin kay Ethan, na para bang inaasar ito. Mukhang may punto ang mga apo ko, Ethan, sambit ni Madam Margaret na may ngiti sa labi. Tama. Pakasalan mo na si Mommy, Daddy, sigaw naman ni Aiden. Halos malaglag si Sofia sa kinauupuan niya sa sobrang pagkapahiya. Mga anak, kumain na lang muna kayo, pilit niyang iniiba ang usapan. Ngunit mas lalong natuwa ang triplet sa kanyang reaksyon. Bakit po namumula kayo, Mommy? Tanong ni Amelia habang nakangisi. Kasi po, gusto rin ni Mommy pakasalan si Daddy, sabay na sagot ni na Aiden at Andre.
Hindi napigilan ni Edan ang matawa. Umiling siya at saka ginulo ang buhok ng tatlong bata. Sino nagturo sa inyo ng ganyan, ha? Natatawang tanong ni Edan. Kasi po, sa cartoons na pinapanood namin. Kapag po nagmamahalan ng isang lalaki at babae, nag-aasawa po sila, paliwanag ni Andre. Lalong tumawa si Madam Margaret. Mukhang may punto ang mga apo ko, Ethan. Hindi mo na ito pwedeng takasan, panunod yun ng ginang. Napangiti si Edan habang nakatingin kay Sofia. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na may lang, parang may kung anong kilig siyang naramdaman. Si Sofia naman, hindi makatingin ng diretso kay Ethan. Hindi rin niya maipaliwanag, pero parang may naramdaman siyang kakaibang damdamin sa kanyang puso. Simula ng araw na iyon, hindi maiwasan ni Sofia at Edan na mapansin ang maliit na pagbabago sa kanilang pagitan. Isang hapon, habang nag-aayos si Sofia ng mga laruan ng triplet sa sala, bigla na lang siyang natigilan nang maramdaman niyang may sumusuot na kwintas sa kanyang leeg. Lumingon siya at nakita si Edan na nakatayo sa likuran niya, may hawak na maliit na kahon. Para sa'yo, mahina ngunit matamis ang sabi nito. Nagulat si Sofia. Bakit? Tanong niya. Wala lang, sagot ni Edan. Gusto ko lang nabigyan ka ng regalo. Hinawakan ni Sofia ang pendant ng kwintas at hindi niya napigil ang mapangiti. Salamat, Ethan. Nagtagpo ang mga mata nila at sandali silang nanahimik. Ngunit bago pa lumalim ang sandali, biglang sumulpot si Amelia sa kanilang pagitan. Wow, ang ganda ni Mommy. Ang sweet mo po, Daddy, sigaw ng bata. Maya-maya pa, dumating na rin sina Aiden at Andre. Daddy, bigyan mo rin po kami ng kwintas, sabay na sigaw ng dalawa. Napangiti si Edan at yumuko sa harapan ng triplets. Bibilhan ko kayo, pero dapat aalagaan ninyo ha. Sabi niya. Sa tuwa, sabay-sabay na napasigaw ang tatlo. Napailing na lang si Sofia habang pinapanood ang tatlong makukulit na anak. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na sumulyap muli kay Ethan, at nakita niya itong nakatingin din sa kanya, may malambing na ngiti sa labi. Isang gabi, habang natutulog na ang triplets, nagpaalam na si Edan kay Sofia. Uuwi na ako. Good night, wika niya. Tumango si Sofia. Good night din. Ngunit bago pa makalabas ng pintuan si Edan, biglang lumakas ang ulan. Mukhang hindi ka na makakauwi, anak, sabi ni Madam Margaret habang sumisilip sa bintana. Dito ka na lang matulog. Napakamot sa ulo si Edan. Ano kasi? Hindi na naituloy pa ni Edan ang sasabihin ng mas lalong lumakas ang ulan. Tumingin si Sofia kay Ethan, tsaka napangiti. Mukhang wala kang choice, mahina niyang wika. Dahil sa biglaang pag-ulan, napilitan si Edan na magpalipas ng gabi sa bahay ni na Sofia. Hindi naman ito malaking problema dahil may guest room. Ngunit habang nasa sala sila at tahimik na nag-uusap, pareho nilang naramdaman na may nagbago sa kanilang pagitan. Hindi lang sila basta magulang ng triplets, may kakaibang koneksyon na silang dalawa, isang bagay na hindi na nila kayang itanggi. At sa gabing iyon, habang natutulog ang triplets, si Edan at Sofia naman ay muling nakatagpo ng panibagong dahilan para muling maniwala sa pagmamahal. 3 taon na ang lumipas mula nang bumalik si Edan sa buhay ni Sofia at ng triplets. Ngayon ay 6 na taong gulang na ang tatlong bata, mas makulit, mas madaldal, at mas matatalino. Pero bukod sa pagiging malilikot, napansin ni Edan na parang may pinaplano ang mga ito kasama ang kanilang mommy. Sa loob ng 3 taon, unti-unting nagbago ang paraan ng pagtrato ni Edan kay Sofia. Kung noon ay puro responsibilidad lang ang nasa isip niya, ngayon ay hindi niya na maitatanggi na may espesyal na siyang nararamdaman para sa ina ng mga anak niya. Kapag nagluluto si Sofia, madalas siyang lumapit sa kusina para tumulong. Pero ang totoo, gusto lang niyang makita ito ng malapitan. Bakit ka nandito? Hindi ka naman marunong magluto, natatawang sabi ni Sofia isang beses habang hinihiwa ang mga gulay. Malay mo, baka may matutunan ako, sagot ni Edan habang nakatayo sa tabi niya. O baka gusto ko lang nakatabi ka, dagdag niya. Nako, Ethan, baka gusto mong ikaw na lang ang magluto, wika ni Sofia. Hindi, sige, dito na lang ako, sagot ni Edan. Hindi nakaligtas sa mga kakaibang kilos ni Edan sa tatlong bata. Sa tuwing mahuhuli nilang nakatitig si Edan kay Sofia, nagtitinginan sila at nagbubulungan. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, bigla na lamang nagsalita si Amelia. Daddy, crush mo po ba si Mommy?
Halos mabilaukan si Aidan sa iniinom niyang kape, habang si Sofia naman ay natigilan. Amelia, sita ni Sofia, pero hindi natinag ang triplets. Kasi po, Daddy, palagi kang nakatingin kay Mommy, tapos gusto mo palaging tumabi sa kanya, sabat ni Aiden. Tapos kapag si Mommy ang kasama mo, ang saya-saya mo, dagdag pa ni Andre. Napatingin si Aidan kay Sofia, na namumula na sa hiya. Hindi niya alam kung paano ang isasagot, pero napangiti siya. Paano kung crush ko nga ang mommy ninyo, biro ni Aidan. Nanlaki ang mata ng tatlong bata. Sabay-sabay silang napahiyaw habang nagtatalon sa tuwa. Dahil sa pang-aasar ng mga bata, isang gabi nagdesisyon silang tulungan ang daddy nila na mapasaya si Sofia. Habang inaantok-antok na si Aidan sa sala, lumapit sa kanya ang tatlo at sabay-sabay na bumulong. Daddy, gusto ni mommy ng flowers po, wika ni Amelia. At gusto niya po ng chocolate, dagdag pa ni Andre. At gusto niya ng surprise date, maghiliw na singit naman ni Aiden. Nagkatinginan ng tatlong bata at sabay-sabay na tumango. Tama, surprise date, Daddy, sabay-sabay nilang wika. Napatingin si Aidan sa kanila. Talaga, paano niyo naman nalaman, nagtatakang tanong niya. Narinig po namin siyang kausap yung kaibigan niya dati. Gusto raw po niya ng mga ganoon, sagot ni Amelia. Mukhang magagaling kayong especially iya, wika ni Aidan na may ngiti sa labi. Siyempre, kaya po ikaw, Daddy, gawin mo yan ha, sabi ni Andre. Para maging forever na kayong happy ni Mommy, dagdag naman ni Aiden. Habang pinapanood ni Aidan ang triplets na excited sa plano nila, doon niya na-realize na hindi lang siya ang gustong bumuo ng kanilang pamilya, pati na ang mga anak niya. Kinabukasan, sinunod ni Aidan ang payo ng triplets. Bumili siya ng bouquet ng paboritong bulaklak ni Sofia at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Nang umuwi siya, nagkunwaring walang alam si Sofia, pero kita sa mukha niya ang pagkabigla nang iabot niya ang mga regalo. Ano to? Nagtatakang tanong ni Sofia. Para sa'yo. Wala namang espesyal na okasyon, pero gusto ko lang na mapasaya ka, sagot ni Aidan. Napatingin si Sofia sa kanya, hindi alam ang sasabihin. Bakit naman, ang tanong ni Sofia. Dahil gusto kong ipakita na mahalaga ka sa akin, diretsong sagot ni Aidan. Natigilan si Sofia. Sa loob ng maraming taon, hindi niya akalain na maririnig niya iyon kay Ethan. Hindi niya alam kung paano sasagutin, pero naramdaman niya ang unti-unting pagtibok ng puso niya para dito. Sa sulok ng sala, nakasilip ang tatlong bata, pabulong na nagsasaya. Gumagana na ang plano natin, bulong ni Amelia. Tama, ang galing natin, sabi ni Aiden. Next step na, surprise date, excited na dagdag ni Andre. Habang pinagmamasdan ng triplets ang kanilang mommy at daddy, alam nilang hindi na magtatagal, magiging isang buong pamilya na silang muli, hindi lang sa papel kundi pati sa puso. Lumipas ang ilang buwan, at lalo pang naging masaya ang pamilya ni na Sofia at Aidan. Hindi lang dahil sa kanilang tatlong malilikot pero mababait na anak, kundi dahil sa lumalalim nilang samahan bilang magkasintahan. Simula nang ipakita ni Aidan ang tunay niyang nararamdaman, hindi niya na ito itinago. Naging masweet siya kay Sofia, madalas siyang magdala ng bulaklak, mahilig siyang magluto para sa kanila, at mas lalo niyang pinapahalagahan ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya. Ang triplets naman, laging may pakana. Madalas nilang iniiwan ang mommy at daddy nila ng magkasama para magkaroon ng alone time. Sa tuwing magkausap si Sofia at Aidan, tiyak na may tatlong munting mata na nagmamasid sa kanila, sinisigurong maayos ang misyon nilang mapanatili ang tamis ng pag-iibigan ng kanilang mga magulang. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila, bigla na lamang sumigaw si Amelia. Mommy, Daddy, kailan po kayo magpapakasal? Tanong niya. Nagkatinginan si Sofia at Aidan, parehong nagulat. Oo nga, Mommy, dapat po magpakasal na kayo, sabat ni Aiden. Para forever na po tayong buo, dagdag naman ni Aiden. Napangiti si Aidan, tsaka seryosong hinawakan ang kamay ni Sofia. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang magpakasal ka sa akin? Nakangiting tanong ni Aidan. Napatulala si Sofia. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito. Nang tignan niya si Aidan, nakita niya sa mga mata nito ang tunay na pagmamahal, isang bagay na matagal niya nang hiniling, pero hindi niya inaasahang darating sa ganitong paraan. Oo, Ethan, gusto kong maging asawa mo, sagot niya, halos maluha sa saya.
Agad na sumigaw sa tuwa ang triplets, nagkukulitan at nagtatatalo ng tatlo habang niyayakap si Sofia at Ethan. Dumating ang araw ng kasal. Isang simple pero napakagandang seremonya ang naganap, na dinaluhan ng malalapit nilang kaibigan at pamilya. Suot ang kanyang puting gown, lumakad si Sofia sa altar habang pinapanood siya ni Ethan na may ngiti sa labi. Sa tabi ng kanyang daddy, nakatayo ang triplets bilang kanilang little best man at flower girl. Nang sabihin ng pari ang salitang, maaari mo nang halikan ang iyong asawa, agad na niyakap ni Ethan si Sofia at hinalikan ito na puno ng pagmamahal. Sa likuran nila, ang tatlong bata ay nagpapalakpakan at sumisigaw. Finally, sabay-sabay na sigaw ng triplets. Mula noon, mas lalo pang naging masaya ang kanilang pamilya, mas naging buo, mas naging matibay, at mas naging puno ng pagmamahal. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ng almusal. Madalas silang magbonding sa park, maglaro sa bahay, at gumawa ng masasayang alaala. Si Madam Margaret, na ngayon ay isang proud na lola, ay hindi rin nawawala sa eksena. Palaging nagbibigay ng oras para sa kanyang mga apo. Mommy, Daddy, sobrang saya ko po, sabi ni Amelia isang gabi habang yakap-yakap ang dalawa. Ako rin. Ang saya-saya na natin, dagdag ni Andre. At wala nang aalis sa pamilya natin, sabi ni Aiden tsaka yamakap sa kanila ng mahigpit. Niyakap ni Sofia Saidan at ang kanilang mga anak. Oo, anak, wala nang iwanan. Habang buhay tayong magkakasama, sagot ni Ethan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mapayapang langit, tuluyang nabuo ang isang pamilya na dumaan sa maraming pagsubok, pero sa huli, pinili ang pagmamahal at paninindigan sa isa't isa. Sa buhay, hindi natin palaging makokontrol kung paano magsisimula ang ating kwento. Minsan, may mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero may paraan tayo para piliin kung paano natin ito tatapusin. Ang tunay na pamilya ay hindi lang nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at paninindigan para sa isa't isa. At higit sa lahat, kapag may tunay na pagmamahal, walang imposible. Kahit ano pa ang pinagdaanan, may pagkakataon pa ring bumuo ng masayang wakas.